1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, maraming salamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat. Lalo na sa mga bago nating subscribers. Hello! Kamusta kayong lahat? At saka, syempre, sa walang sawang makasolid na Mama Sam dyan. So, 5 taon na po ninyo ako sinusubaybayan. 5 taon nyo na po akong minamahal. At 5 taon nyo na po ako na talagang tinututukan. Maraming salamat dahil sama-sama tayo araw-araw. Kaya naman ang Mama Sam ninyo, syempre, hindi ako nagsasawa sa mga ginagawa ko dahil sa pagmamahal at suporta ninyo. So, yon. So, anniversary pala natin noong November 16. So, yon. 5 taon na tayong kapamilya. Charot! So, yan! At eto nga, syempre, dahil sa inyong pagmamahal, kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una natin chika, ito nga si Kurt Aguilar. Huhusgahan na mamaya ang kanyang laban sa Mr. Friendship. Yes, mapapanood ninyo ang Mr. Friendship sa YouTube channel ng Mr. Friendship mamayang 7 p.m. Sa Thailand. So, 8 p.m. sa Philippine time. So, yon. So, abangan po ninyo ang laban ng ating pambato na si Kurt Aguilar. So, para sa Mr. Friendship. So, ang tanong, mauwi kaya niya ang titulong Mr. Friendship? Oo naman, baka naman ito na yung huli nating sa taon na to. Itong huli natin na title. So, yan. So, ako, para sa akin malakas ang laban ng ating pambato na si Kurt Aguilar at naniniwala ako na talaga namang aariba yan. Pagdating sa comm skills, magaling talaga ang Kurt. So, ako parang feeling ko makaka-top 5 yan. Feeling ko makaka-top 3 yan. Ganon. So, laban. So, magtiwala lang tayo sa galawan. Nung nakaraan taon, first runner-up tayo sa Mr. Friendship. And then this year, umaasa tayo na magta-title tayo dito. Kaya, good luck, Kurt. Kaya mo yan. So, magaling at gwapo si Kurt in person. So, sana lang mamaya ay makarampa siya ng bonggang-bongga na hindi na sumasayo ng ganun. Anyway, so, magaling. Feeling ko malakas ang laban natin. So, abangan natin yan mamayang 7 p.m. or 8 p.m. Manila time sa YouTube channel ng Mr. Friendship. So, Laban Philippines. So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika. So, ito na nga. Sabing ganun, Indonesia, the rising new pageant powerhouse dahil second runner-up sila noong 2023 sa Miss Charm. 2024 naman third runner-up at ngayon balik second runner-up naman sila para sa taong 2025. So anong chika mo dito, Mama Sam? Lagi silang paborito ng Charm Organization, di ba? So obviously naman, magaling naman yung mga candidates na pinapadala nila. Yung huli, nagalingan naman ako sa kanya, pero dapat hindi siya second runner-up Dapat lang siya, top 5 lang siya, ganon. Oo, yun yung assessment ko. Kasi kung may magsi-second runner-up dyan sa Miss Charm, I think si Miss, tawag dito, si Miss Thailand. Oo, si Thailand kasi parang mas authentic, tapos mas parang feeling ko iba yung beauty kesa sa kanya, yon ganon.
Pero syempre respetuhin natin yung desisyon ng hurado. So yung hurado, isa doon ay taga-Indonesia. So, mataas ang ibinigay na score. Charot. So, yun. So, ako para sa akin, ayun yung naging deserve na posisyon nila. So, sige na lang. Ibigay na lang natin sa kanila. Bakit pa natin ipagdadamot yan? At least, di ba, Asia power pa rin yan. O, di ba? So, yun. So, mabuhay ang Indonesia sa Miss Charm. So, congratulations kasi consistent silang nakakapasok sa top 3 dito sa Miss Charm. So, baka sa isang taon winner na sila. So, habaan pa nila konti yung tulis ng baba nila. Charot. So, yan. Nakakaloka sa tulis ng baba. Anyway, congratulations syempre sa mga beauty queens ng Indonesia at you did it. O, diba? Diyos ko, nakakaloka. But ito ang sumunod na chika. So, ito nga kahapon na pumutok na balita dahil ang Miss Universe CEO na si Mario Bocaro resigned after just a month. Paano naman kasi, nilagay lang naman nila yan dyan para panakipbuta. So, di ba? Obviously naman. So, ayan si Mario ay parang feeling ko matagal na yan nilang kasama. Since na nagkaroon nga ng problema kay Kun-an, syempre para makuha at makabig yung share ni Kun-an. So, para maprotektahan yung share ni Kun-an, so siya ang kumuha. Di ba? Tapos ngayon, tapos na yung rules niya, di bye-bye. O, di ba? So, ngayon meron daw bagong CEO, babae daw. So, ang iniisip nung iba ay si Olivia Guido, si Olivia Guido. Pero parang feeling ko hindi naman tatanggapin yan ni Madam Olivia. Parang feeling ko gusto lang ni Madam Olivia na tumulong, di ba? So ako para sa akin okay na may access tayo diyan at tumutulong, di ba? So ayun nga yung mga sponsor katulad ng Bench, di ba? Gawa yan ni Madam O. Tapos syempre, yung mga iba pang sponsor na galing sa Pilipinas like Crown, di ba? So, yan. Kaya yan napasok sa Miss Universe because of Miss O. And kung gagawin siyang CEO, di happy ako for her. Pero parang feeling ko hindi yan. May iba yan. May iba yan na, alam mo yon na itutulak na naman sila dyan. So, syempre kamag-anak. Charot. So, yan. Ay, nako, good luck. And then, sa Miss Universe, syempre, we wish all the best, di ba? Para sa Miss Universe na sana maayos na nila ang kanilang pageant. At parang feeling ko naman ay, feeling nila maayos sila. Yon, ganon. Feeling nila yon. But tignan natin. Kasi syempre nga, may mga nangyayari nga so tignan natin kung ano yung next. But ako para sa akin, laban lang. Ganon. At para naman sa sumunod na chika, syempre masaya namang nakabalik na ang Miss Universe na si Fatima sa kanyang bansa sa Mexico. So ayun nga, so may mga pakita na video sa Miss Universe page nila na magkakaroon nga ng homecoming parade ang bakla. Di ba? Kaya pala to pasikretong dumating kasi ayaw nga nilang ipaalam sa atin or sa sa bansa nila. Gusto nila surprise, gusto nila tahimik lang, gano'n. Tapos, pa-homecoming, ayun, invited lahat. So, gagawa daw sila ng bonggang-bonggang homecoming para kay Fatima. And then, kanina may napanood din akong video sa Miss Universe Organization na si Fatima ay bumisita sa mga batang may sakit, na cancer. So, ito daw ay sinusuportahan na daw ni Fatima noon pa. 14 years old pa lang daw siya. Ginagawa niya na ang pagbisita dyan. So, in fairness naman, natuwa naman ako na parang, okay, so may paregalo pang pa-iPad, di ba? But ako, para sa akin, sana ginagawa niya to hindi lang sa propaganda. Ginagawa niya to dahil ito talaga yung ginagawa niya. Pero maganda na rin na naipakita sa atin. Kasi yung una, iisipin mo, ay nako, kaya mo lang naman ginagawa yan para sabihin na may ginagawa ka. Pero kung totoong ginagawa niya to, unfair naman tayo sa kanya. So, mas maganda na paipakita nila yan sa atin. At nakakatuwa kasi syempre, di ba, alam mo yon na may mga tao pa rin na gumagawa ng ganitong activity or ganitong advocacy na tumutulong, nakakapagpasaya, lalo na sa mga ganyan nga na may sakit. So, syempre, ang hangad natin ay
alam mo yung mapa-smile sila. At nakita ko yung mga bata na smile talaga sila ng bonggang-bongga. Kaya, ay nako, sana ipagpatuloy lang niya yan at sana gawin niya ng bukal sa kalooban niya na hindi lang para sa propaganda. Diba? So, yon. So, laban yan. Oo. Gusto ko yan. Kasi sabi ko nga sa inyo, kahit pa sabihin natin na parang hindi tayo naniniwala sa resulta ng Miss Universe, pero kasi nandyan na eh. So wala na tayong magagawa na, na ano na nila, na maniobra na nila ng bonggang-bongga. So sabihin man natin to na totoo man o hindi, eh nandyan na nga. Oho. So nilagay na nila dyan. So ngayon, ang purpose na lang dito, ano ba ang gagawin bilang Miss Universe? Ito ba ay para lang sa ikaw-unlad niya? Ito ba ay dahil magtatrabaho siya ng bonggang-bongga? Gagamitin ba to ng organization para mas makapag, yung makagawa pa sila ng maraming proyekto? So kung ganun ang gagawin, eh sana matapos niya yung reign niya ng mas maayos. At let's see, di ba? Doon lang ako bibilib kasi pag marami na siyang nagawa, pero sa ngayon, ay talagang aabangan ang bawat actions niya. So, ang pinapakita kasi dito ni Fatima, parang wala akong pakialam doon sa mga sinasabi ninyo. Basta ako magtatrabaho. Eh kung ganun yung gagawin, eh bibigyan natin siya ng chance na magawa niya kung ano yung best. Di ba? So, good luck. Let's see. Ganon. Nakakaloka. Pero ito ang mas nakakaloka. Sa tingin mo, kung sa Miss Universe nila ilalaban ito, Miss France, malakas ba ang laban? To be honest, nagagandahan ako sa kanya. At prototype ng Miss Universe caliber yung itsura niya, no? Yung ano mo yun, yung talagang masasabi ko, yung pang Miss Universe to. Sayang. Pero hindi natin alam, baka in the future ay ilalaban pala nila to sa Miss Universe. Ngayon ay medyo mainit yung ulo ng lahat dahil nga sa sitwasyon ng Miss Universe noon. But kung ilalaban nila to sa Miss Universe, ang ganda-ganda. Kung ilalaban naman nila to sa Miss World, I think mananalo. So, yun. So, kasi may beauty, di ba? So, kailangan gumawa lang ng matinding advocacy para alam naman ninyo ang Miss World. Kailangan may advocacy ka. Hindi po pwede doon na ganda-gandahan ka lang. Kailangan meron kang beauty with the purpose na tinatawag. Di ba? Aanuhin nila yung ganda kung wala ka namang purpose sa mundo. Yun. Ang pinapanalo nila yung may purpose talaga. Kaya dapat beauty with the purpose. So kung may purpose siya bilang beauty queen, mananalo yan sa Miss World. Pero kung wala, punta ka sa Miss Universe. Charot. So yan. So good luck kay Miss France. Ang ganda niya. Nagagandaan ako sa kanya. In fairness. So sobrang panalo ang nakikita kong itsura niya. At good luck! So ito na nga, syempre malapit na ang preliminary competition ng Miss Cosmo. Katatapos lang ng Miss Charm. So hanggang top 20 lang yung narating natin doon. So syempre tanong nun lahat, sa Miss Cosmo ba, Mama Sam, nakikita mo ba na aarangkada ang pambato natin hanggang sa dulo? So yan. So depende sa magiging hurado, di ba? So ang hurado dyan na uupo, syempre meron na silang inalign. At isa nga dyan, syempre si Paula Sugar, ang favorite na organization ng Pilipinas. Di ba? Noon Miss Universe si Paula Sugar, tuwang-tuwa tayong lahat dahil naniniwala tayo kay Paula. Tapos, andyan din si Harnas. Si Harnas na dating Miss Universe. But parang laging kabuntot to ni Paula, no? So, favorite to ni Paula Sugar. And then, andyan, eto si Olivia Yates. Ang fourth runner-up sa Miss Universe from Kote. Di ba? Parang biglang dyan. So, ito kaya si Olivia ay makita natin sa Miss Cosmo in the future? Or hanggang horado lang. Depende. So, ang taray. So, kinuha kagad siya ng Miss Cosmo. So, sa madaling salita, naniniwala ang Miss Cosmo kay Olivia. Na, alam mo yon, na
tawag dito, na dapat nanalo daw ng Miss Universe. O, di ba? Bakit hindi nila kinuha si Atisa manalo? O, di ba? Dapat si Atisa ang kinuha nila dahil si Atisa ay dating candidates ng Miss Cosmo na lumaban sa Miss Universe na nag-third runner-up. Take note ha, third runner-up, mas mataas yung posisyon kesa kay Olivia. Ano ba, Miss Cosmo? Napaghahalata kayo ha? Charot, so yan. Kasi di ba, kung ako yon parang dating Miss Cosmo o fourth runner-up dyan, o invite ko si Atisa. Pero kasi ang tanong, gusto ba ni Atisa? Baka namang may imbitasyon kay Atisa tapos hindi niya kinuha. O, di ba? So, yon baka mamaya sabi niya, busy ako. O, ganon. Kaya, sige, punta tayo kay Olivia. Kasi si Olivia may mapag-uusapan. Charot! So, yon. Ay, nako, good luck. So, I'm happy naman kasi nakita ng Miss Cosmo yung quality ni Olivia at ginawa nilang hurado, di ba? Hindi nila inimbitahan as a candidate. Inimbitahan nila as a judges. So, panalo yun. O, di ba? So, yon. Ay, nako, congratulations. Pero eto, ang susunod natin, chika. Sabing ganon, tingin mo ba, Mama Sam, tayo na kaya ang susunod na Miss Cosmo Queen after daw ng Indonesia? Si Chelsea Fernandez kaya ang manalong Miss Cosmo? Depende. Depende sa takbo ng pageant, depende sa takbo ng utak ng organization, depende din sa mga judges. Pero ako, naniniwala kasi ako, eto ha, so sinasabi kasi nila, doon daw sa Miss Charm, si Miss Philippines, dapat daw 12, nakarating sa 12, dapat nakarating sa dulo, o gano'n, sa top 5. Ayun yung gusto natin. Bakit hindi, di ba? Ayun yung gusto natin para kay Cyril Payumo na sana makarating hanggang top 5. Hindi man manalo, maka top 5 man lang, di ba? Kaya lang kasi guys, we have to accept na ang pambato natin ay aminin din naman natin na may kulang sa performance na ipinakita niya. So yon, mayroong, kumbaga parang maganda kasi yung bakbakan eh. So lahat malakas, di ba? Ayun nga eh. So, kaya nga, di ba, yung ibang pageant, ang ginagawa nila, binabalanse nila. So, may mahina, may malakas para mag-blend. Para nakikita mo kung sino yung malakas. At least yung malakas nagpe-penetrate talaga. Pero kasi dito sa Miss Charm, ang ginawa, lahat ng malalakas, pinagsama-sama. So, palakasan ngayon yung dating. Kumbaga, performance level ka talaga. At aminin natin na medyo may kulang sa performance ni Cyril. Kaya hanggang doon lang yung narating. Ako naniniwala ako magaling si Cyril. Kasi veteran na to eh. Pero naniniwala din ako na, alam mo yon na hindi sa lahat ng oras ay lagi kang palong-palo. Siguro naunahan ng kaba or nagkaroon siya ng pressured masyado para gusto niya siguro maibigay yung performance na ganito pero hindi nag-work. So may mga ganon. And try to understand, hindi dahil sa hindi siya naghanda. Dahil siguro na pressured siya. Kasi 'di ba, yung last practice nila, siya yung parang sinasabi na mananalo. Tapos ang tunog sa social media na mananalo si Cyril. Kaya parang nagkaroon na siya ng pressured at hindi niya na maibigay, hindi niya na ilabas yung dapat niyang ilabas. So parang feeling ko, mali din pala yung ganong eksena na parang ikaw yung ilalagay doon sa kasi papasok yung pressure sa utak mo eh. Kaya nawalan ng glow ang ating pambato. But sabi nga ni Pia, kailangan you have a strong mindset. So, ganun din dito kay Chelsea Fernandez. Kung si Chelsea Fernandez ay ready at alam mo yung mindset niya ay talagang ang purpose niya ay no, ilalaban ko to. Kasi tao lang din tong mga to. So may mga nararamdaman sila na alam mo yon na pressured. And pag na-pressured yan, doon talaga pumapasok yung hindi to lalabas yung tamang orahan, di ba? So I hope na sana sa gabi ng prelim at sa gabi ng coronation ay prepared talaga yung mindset, everything, yung emotion ni Chelsea Fernandez para maibigay niya. Pero kasi kita ko naman kay Chelsea na she's a very strong. Strong yung personality niya. Kaya parang feeling ko,
kaya yan. Oh. So, yan. So, good luck and wish all the best, di ba? Depende sa magiging performance, depende sa hurado, at depende sa organization kung mananalo tayo ng Miss Cosmo. So, I hope na sana well-prepared ng todo-todo ang ating pambato. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa walang sawang suporta. Ayan, sa 20 minutes na panonood dito sa Mama Sam Vlog. Thank you so much, guys. So, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli ninyong chikahan. Sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.